Samantala, bagong programang Wana Creatives at update sa TESDA Women's Center ating pag-uusapan kasama si Technical Education and Skills Development Authority under Secretary Nelly Deliera. Yusek Nelly, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. And yes, thank you again for this opportunity na bibigay niyo sa amin para po mag-promote ng inyong programa. Thank you. Yes po. Yusek, Pero kaming bagong offering, although this will not only be for women, pero ang pagkakaiba nito, una, intention po natin dito, yung mga hobbies, yung mga walang ginagawa ng weekend or after 5, or naghahanap lang ng, parang health ng trabaho. So, hindi po ito siya yung regular na TESDA program na may scholarship, kasi gusto rin natin dito, makashare din, yung mga may kakayanan na mag-share ng kanilang, for registration fee. Okay? Dahil ipapartner natin ito, may tinatawag po tayong residency, ipapartner po natin ito with existing mga enterprises na willing mag-share ng mga training programs nila. So example lang nito, para maiba, meron tayong gagawing program for ceramic hand building, okay? Ceramic hand building, merong pottery, merong jewelry making, scent and fragrance making, animation, game development, mga ganung klase. So hindi siya yung usual na ino-offer ng TESDA po, but this is something na alam nating makakatulong doon sa health and wellness. Siguro eventually makakatulong rin ito sa livelihood ng ating mga kababaihan and even those who wanted to learn something. Yun po, basically. It's a creative, Wana Creatives, it's a workshop hub. Yun po. Okay, so ano-ano pong nabanggit po ninyo mga trainings, katulad po ng ceramic, pottery, animation at iba pa. Anong sektor po yung specific target beneficiary nitong programang ito? Okay, creative industry talaga ito siya, creative industry. So, we're starting with programs na merong available na equipment si TESDA. Like for example, may pottery, may mga kiln dito. Merong ang leather craft making, meron pang jewelry making na kumpleto pa po yung mga equipment. Pero for some time, medyo hindi siya na-offer dahil nga sa kakulangan natin ng trainers. At siguro hindi siya masyadong priority in the past. But given na creative industry ay isa po sa mga tinututukan talaga ng ating government ngayon, simula nung time po ni Kong Tov, nung napirmahan po yung PISIDA Act, and then ngayon po under Congressman Javier, na siya pong umuupo na PISIDA chairperson sa Congress, ayan po binabalik natin. And magandang opportunity ito kasi yung creativity po ng bawat Pilipino, mailalabas dito kasi ang ituturo lang talaga dito very basic how to make use of certain equipment. But in terms of execution, for example, yung ceramics na hand building, hindi siya gagamit ng potter's wheel na kung saan makakabuo tayo halimbawa ng isang mug, pero it will actually be out of your creativity. Ano yung inspiration na pwede mong gawin? In the same manner, for example, ang example pa natin dito na pwedeng gawin sa ating hub is yung jewelry. Meron tayong isang malaking grupo dito po sa May Kawayan na gumagawa po ng silversmith, silver, yon, or pwede rin silang gold, pero ngayon magta-try lang siguro tayo ng silver, pwede rin siya i-combine dahil dito naman sa may area po ng Bulacan, meron naman pong Laguna pala, may gumagawa naman ng gemstone. So what we're saying is, pwede pong i-inject nung ating mga kababayan gustong umattend po ng training dito, yung kanila pong creativity, ang inspiration po, ang kultura ng Pilipinas, o kung yung environment po nila sa isang lugar, para po ma-execute yung kanilang product, makita po natin doon sa mga gagawin nila. And eventually, hopefully, will not only be keeping these products to themselves, doon po sa mga trainee, but we hope in partnership with DTI, we can set up pop-up store or we can bring yung mga produkto po nila sa mga trade fair para naman po maisama, baka eventually, who knows, magkakaroon ng mga interesadong bumili ng kanilang mga produkto. So, ganun po yung nakikita po nating gagawin po dito. So, basically po, it's a studio space. Merong space na ipoprovide si TESDA
may mga equipment rin po na ipoprovide si TESDA, and of course, yung training and yung workshop, ibabase po natin doon sa magiging partner natin. Dahil sila po yung aasahan po nating magbibigay ng ganitong klaseng training. But, since we are TESDA, we will make sure na meron pong competency na matutunan po yung mga trainer. And of course, yung corresponding certificate po na may TESDA logo. So, pwede rin po ito siya, sabi ko nga kanina, retail and market opportunities dahil we will partner with other government agencies like DTI and even incubation for business development. Halimbawa, gusto nila mag-start ng business, using the skills that they've learned here, isasama rin po namin yung business development aspect ay ituro sa kanila. Yung incubation, hindi po ready na silang mag-take off, pwede na silang tapusin na po yung engagement nila po sa TESDA Juana Creatives para po i-set up na yung kanilang sarili pong negosyo. So, ganun po yung concept na nakikita natin. Marami po tayong mga hubs dito po sa Metro Manila ngayon. I think there are also some in the regions, but we wanted to, siguro not necessarily consolidate, but we wanted to connect with them. We don't want to compete with what they already have. We want to complement para sama-sama po tayo, private sector and government. Siguro dito, ang kaibahan lang din po nito, USEC, is that yung offering po dito, cheaper po siya dun sa ibibigay ng mga commercial, mga hubs, dahil we will subsidize some of the expenses. Siyempre, yung use ng space, yung use ng utilities, kasama po yon. So, yun po yung gusto nating differentiation po dito sa programang gagawin po natin. So, Yusek, bukod po sa mga nabanggit nyo, ano po yung partnership o collaboration ng TESDA kasama yung pribadong sektor o mga creative industry stakeholders para mapalakas yung impact ng programang ito? Kasi nabanggit nyo kanina na makikipag-partner po kayo sa DTI. What about the private sector po? Yes, okay. Karamihan po yung mga training na gagawin talaga natin, private sector po ang itatap natin. Meron po tayong nakausap, just to mention siguro a few, Studio Roman. Si Studio Roman is actually catering to some students and freelancers na gumawa ng mga hand-building ceramics, okay? So, gusto niyang mag-expand. Okay, gusto niya mag-expand, gusto niya rin siguro mayroong ilang mga hindi capable of paying yung rate nila ngayon. So we're looking at how we can partner as far as that is concerned. Meron din po tayong isang kausap, kung magbabanggit lang po ako yung sa fragrance po. They will be providing muna and even mga materials nito, mairan natin, masubukan natin. And meron po mga services rin, like for example, digital photography, mga ganun klase. So what we're saying is, yung itatap po natin talagang trainers dito are all coming from the private sector. So sila po yung mag-i-initiate, sila po yung magiging trainer, okay? But the program has to be TESDA adapted, okay, TESDA adapted dahil pag sinabi naman nating industry na yan, ibig sabihin, tanggap na po yun sa industriya, tanggap na po yun sa sector nila. Pero ang atin na lang po ngayon is gagawin natin siyang accessible sa iba pa. So yun po, basically, yung gusto po natin gawin dito. Okay. Yusek, maliban po sa nabanggit ninyo na yun nga po yung partnership niyo with DTI that you'll come up with pop-up stores para maibenta itong mga nilikha ng ating mga kababaihan. Gayon din yung paggabay sa kanila para makapagtayo ng kanilang sariling negosyo. Can you share with us other success indicators na inaasahan natin dito sa Juana Creative sa mga susunod na taon? Okay, we're starting this and we're of course aligning this also with the KPIs, kumbaga indicators na gusto pong maabot ng ating agency. So una na dyan, syempre yung number of trainees. Unahin natin is number of trainers na ma-onboard natin. Yung trainers na may corresponding programs na i-implement po dito sa Juana Creatives. Yun po. So as many trainers, as many experts that we can onboard, as many enterprises that are willing to share po yung mga skills nila and train yung po mga kababayan po natin doon sa mga skills na meron na rin po sila, may share po nila sa mga ibang kababayan natin, isa po yon. Pangalawa is of course, we hope na we can train as many, Siyempre, objective talaga natin dito sa TESDA always is training to trabaho. Hope that they will get engaged or involved in, employment opportunities or job opportunities. But
sometimes po, ang ending kasi ng training, hindi lang pang job, di ba? Pwede rin mag-create sila ng sarili nilang negosyo. Magsisimula sa hobby-hobby lang muna, hobbyist, okay? And then they can start, selling this, promoting their products. Kung ma-commercialize man siya o kung lumaki man siya, gusto rin po nating mangyari yon, ano? Sa pangalawa yon, may trainer and then may learner po tayo. And syempre, of course, hindi man natin titingnan o hindi natin papakialaman kung ano po yung magiging income po ng ating mga enterprises or yung ating pong resident partners na tinatawag na maglo-locate po dito sa Wana Creatives. Pero we would also want to know how much are they earning, no? Magkano ba yung kinikita nila out of implementing trainings? Kasi pwede nating i-benchmark ito, pwede natin siyang gawing, alam mo yon, they can offer not only in Metro Manila but in other regions at makikita nilang how feasible the program is. Parang pwede siyang livelihood, di ba? Yung you have the skill, you're willing to share, you're willing to train people, di gawin natin, parang ganun siya. Pwedeng sila mismo yung mag-grant. So the training provider, the training provision is a livelihood in itself. For as long as, of course, may skill, alam natin kung ano yung mga materials na gamitin, how to run the training is also very important. Ito lang gusto ko lang banggatin kasi yung contact po natin dyan sa May Kawayan, ang worry po ng organization, yung magiging trainer po natin, actually sabi niya, ma'am, high school graduate po siya. So, hindi po siya college graduate, so paano ba siya makatrain? Pero nung pong kinakausap namin siya, malinaw po yung kumbaga pag-lay down niya, kung ano ba yung mga steps, anong gagawin para matutunan po natin gumawa ng isang, halimbawa, sing-sing, using silver, or gumawa ng isang earring using silver, or gumawa ng isang pendant. May mga specific products po kami tinitingnan. So, ang sabi naman namin, para sa isang trainer, hindi mo naman kailangan magkaroon ng doctorate degree, di ba? Para maging trainer o para matuto. What's really very important is the skill na meron siya. Taon na niya pong ginagawa itong pagte-train. So I think second nature niya na kung paano po niya ituturo yung skill doon sa mga kababayan nating gustong matuto, for example, nung jewelry making. So siguro, konting alignment lang, like for example, yung structure ng training, but in terms of the content, wala pong gagaling pa at wala pong magiging mas expert pa doon sa taong yun na mismo ang skill at yun na mismo yung ginagawa niya. So yung mga ganong klase, di ba? We can inspire others. Siguro sa furniture later or ano pa ba yung mga pwedeng gawin, leather craft or yung mga gumagawa ng mga halimbawa fossilized flowers or whatever skills that they have. Hindi po hadlang yung pong hindi pagtatapos po ng college para po natin itap na magiging trainer. Okay? Kung mayroon naman po siyang skill, okay, may konting alignment lang po siguro tayong gagawin para lang ma-ensure na yung delivery po ng program ay mako-cover pa lahat. So, ganun po basically yung gusto po nating mag-success or indicators natin for success dito po sa gagawin nating creative. Again po, yung trainers na ma-onboard natin, basta may skill, okay, maayos po yung training program gusto natin, and gusto rin natin out of the training provided, mag-earn rin po ng income yung pong training provider kasi kailangan rin nating bayaran. Livelihood na rin yon. Pangalawa, as I was saying, yung pong learner, yung pong trainee na gustong matuto. Livelihood, hindi lang siya for job, but even wellness. Kasi minsan, di ba, yung, alam mo yon, pag nakikita natin tayo mismo was able to work on something, complete something, at nag-appreciate. And appreciation is through buying the product that we produce, di ba? Nakakatuwa yun, nakakataba ng puso. So it's also a wellness thing. And finally, of course, yung programs na meron po yung ating mga trainers that they wanted to share, not only to TESDA, but through TESDA, we can share it to people who are interested to learn. Okay, so again po, very interesting siya, mama, tsaka sir, sabi ko nga kanina, ceramic hand building, ang ganda ng mga projects na ginawa nila in the past, yung mga nakita po natin, hindi natin ma-imagine na pwede palang gawin yun ng kahit sino. Pottery, of course, na-imagine natin yung potter's wheel, okay? So yung process talaga is very, parang maganda siya for wellness. Jewelry making, imagine tayo mismo yung gagawa ng earring natin,
tayo mismo instead of buying, and who knows, we can become, a supplier or seller also in the future. Yung scent and fragrance making, okay, pwede tayong gumawa po ng sarili nating kumbaga signature na pabango, okay, not necessarily bought from the store, but tayo mismo dahil we feel that it's representing ourselves. And finally, yung emerging skills naman, leading to animation, for example, baka sketching, diba? Or even yung video, digital photography and all that. So, initial pa lang po itong i-offer natin. We will expand or we will change or we will improve, kung ano pa yung mga mas napapanahon pa na mga programa or mga products na gagawin natin, for as long as we have the trainer, we have the experts, and meron po tayong interested na mag-participate po sa programs na ito. So tama po, Yusek, yung sinabi nyo kanina na ito ay para din sa wellness ng mga kababaihan. So tama yan para ma-distress din sila mula sa kanilang pang-araw-araw na iniisip, inaasikaso. So kasabay po nitong paglulunsad ng One Creatives, ano naman po yung pinakabagong update at development sa TESDA Women's Center, lalo na po dun sa mga serbisyong inaalok para sa kababaihan? Okay, marami-rami po tayong mga programa talaga sa TWC, regular nating ginagawa. Pero siguro ang pinakamagandang gusto ko lang banggitin na direction ng TESDA Women's Center right now is yung ambition po na makapag-offer ng diploma programs. Okay, halimbawa, diploma program for fashion tech, diploma program for plumbing, okay, diploma program for electronics, yung mga ganang klase, electrical and electronics, and even sa food production and hospitality. Okay. Ano ba yung importance ng diploma program? Basically, pag na-acquire po nila, ito po yung program, sabi ko nga tinututukan ng Women's Center ngayon. Kung naka-acquire po sila ng diploma dito po sa TESDA Women's Center, or dahil yun na rin po ang direction talaga ng karamihan sa mga TESDA training institutions right now, yung pong diploma na acquire nila dito, complete yung bachelor's degree. And they don't have to start from scratch. Hindi na po sila, kumbaga, mag-first year, pag gusto nila mag-proceed, halimbawa lang, tawag dito, fashion tech, yung diploma program dito can actually lead to, bachelor's degree in, hindi ko lang alam kung anong exact, but it can actually lead to a bachelor's degree. So instead of starting from step 1 or starting from 0, starting from first year sa college, because they've already acquired yung diploma program or associate degrees, pwedeng nasa third year na siya kaagad, or pwedeng ilang years na kailangan niyang tapusin sa bachelor's degree and graduate siya. Yun po yung tinitingnan natin. So, yun talaga yung tinututukan natin ngayon. And again, we're looking for partners. Again, industry po ang makakatulong po sa amin para po ma-develop yung higher level. Kasi ngayon, karamihan sa ino-offer natin, NC1, NC2, or level 1 and level 2. So, we wanted to offer something higher hanggang doon sa supervisory level for a particular sector para po yung ating po mga graduates dito will be prepared to higher degrees. Yun po, bachelor's degree and all that. Yun po. Okay. On that note, maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, TESDA Undersecretary Nelly Diliera. Thank you, Yusek.